Baguio na ang tagal ng biyahe papuntang Pampanga dahil sa kabi-kabilang baha. Kabilang sa nadaanan ng GMA Integrated News ang tukod na trapiko sa NLEX at isang truck na kinailangang itulak. Kalunos-lunos lalo pag narating na ang mga komunidad. Nakatutok live si Mariz Umali. Mariz? Mel, patuloy pa rin pilay ang transportasyon pati na rin ang kabuhayan ng mga taga-Pampanga dahil sa hindi pa rin humuhupang mga pagbaha rito. At ang mas masaklap pa, Mel, ay apektado na rin pati ang kalusugan ng mga residente. Papunta pa lang kami sa San Simon, Pampanga mula Quezon City, inabot na kami ng halos 4 na oras na biyahe. Tukod pa rin kasi ang trapiko sa North Luzon Expressway, bunsod ng hindi pa rin nawawalang baha sa San Simon Tulaok Underpass. Ayon sa MDRRMO ng Apalit, wala raw lalabasan yung tubig doon kahit ipump, kaya naiipon ito. Pagdating sa bayan ng San Simon, mas matinding baha ang kailangan suungin. Kaya kinailangan na naming iwan muna ang aming sasakyan para mapasok ang mismong bayan ng San Simon, Minalin at Apalit. Nandito po tayo ngayon sa may San Simon exit, partikular dito sa CDCP. Ito lang ang tanging kalsada na madaraanan kung pupunta po kayo sa Minalin dito sa pakanan at sa Apalit naman dito sa pakaliwa. At ito lang din ang nagdurugtong mula rito sa Pampanga papunta sa Bulacan. Kaya naman pahirapan talaga ang pagdaan dito, lalo't hanggang ngayon kahit hindi na po umuulan, lubog pa rin sa baha. Katunayan ngayon ay hanggang hita ko na po yung level ng baha rito at ilang araw na rin po hindi raw humuhupa yung baha rito. Katunayan makikita natin sa likuran, no, ilang mga sasakyan na rin ang tumirik. Ang truck na ito kinailangan ng itulak ng mga kalalakihan para makalusot sa baha. Ang ilan gumawa ng improvised bangka, gawa sa salbabida at kahoy para maihatid ang mga taong kailangang makatawid. Pagpasok pa sa looban kahit saang direksyon ka man tumingin, lubog sa baha ang mga bahay. Si Nanay Marilyn nasira ang bubong, pati ang dingding at pinto nagiba. Wala na ring matulugan dahil pinasok ng baha ang bahay. Pero ang mas inaalala nila ang kanilang kabuhayan. Wala kaming mapaghanap buhayan ngayon dahil nga sa lakas ng ulan, baha. Hirap pa kami magbiyahe kung saan kami titinda dahil nag-ano lang ako, yung walking vendors lang. Yun lang ang trabaho ko. Ngayon, wala, hindi ako makapaghanap buhay. Siyempre, walang puhunan. Mahirap na hirap, ma'am. Halos 1 linggo na po yung tubig ngayon sa amin. Ngayon po, meron akong trabaho. Hindi po ako nakapas dahil namaga po yung paa ko eh. Bakit po? Sa ano po, sa sobrang lamig ng tubig. Kalusugan din ang inaalala ng ilang residente. Kaya hanggang ngayon, hindi pa rin makabalik sa tahanan. Ay Diyos ko, ma'am, mahirap po. Hindi pa po pwede kasi mabaho po yung tubig. Siyempre, baka po magkasakit ka pa. Si Arnel halos hanggang bewang ang baha sa bahay, kaya mas may matinding inaalala. Puro alipangan na po rin kami. Yan, puro diskarte na lang. Oh. Yung walang masilungan yung mga aso, bigla hindi mo na lang masisilayan mo lang. Pagising mo, katabi mo na yung ahas. Katutuklaw ka na. Ayun yung nakakatakot, ma'am. Mel, bumuhos na naman ang ulan dito sa Pampanga, kaya yung kaninang bahagyang humupa ng baha, nadagdagan na naman. Kaya kung makikita nyo dito sa aking kinaroroonan, dito sa San Simon exit, dito pa rin sa CDCP, tsaka yung intersection na yon sa may MacArthur Highway ay talagang mabagal ang daloy ng mga sasakyan. Yung mga nakakaraan dito, mga malalaking mga sasakyan, mabagal din ang usad. Yung iba, kinakailangan na itulak. Doon naman po sa mga daraan ng NLEX, ang abiso po ng pamunuan ng NLEX ay asahan na mas madaragdagan pa po ng 1.5 hanggang 2 oras ang inyo po mga biyahe. Dahil yung pa northbound po ay umabot na ang traffic hanggang sa Candaba Viaduct. Ibig sabihin 10 kilometers na po yung haba ng traffic. Habang sa southbound naman po ay umabot na hanggang San Fernando ang haba ng traffic. So yan muna ang latest na sitwasyon mula rito sa San Simon exit. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.